Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Handa ang gobyerno na magbigay ng tulong na legal sa mga Pilipino sa bansang Italia na nabiktima ng illegal recruitment at iba pang uri ng scam. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 215 Pilipino ang nawala ng tinatayang 39 na milyong piso matapos namanong maloko ng dalawang ahensya sa Milan na nag-aalok ng trabaho sa Italia. Iniulat ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na nakipagpulong siya sa 33 biktima sa Konsulado ng Pilipinas sa Milan noong Setyembre 29. Sinabi niyang magbibigay ng abogado ang DFA at Department of Migrant Workers para tulungan ang mga biktima. Naunang sinabi ni Consul General El Mercato na noon pang Agosto sila nangangalap ng ebidensya at testigo para makapagsampa ng kaso. Iniimbestigahan rin niya ng konsulado ang ilang individual at kumpanya sa Milan na nanloko umano sa mga Pinoy na nag-aayos ng work permit, ticket sa eroplano at citizenship documents. Inaasahang magsisimula ang operasyon ng Maharlika Investment Fund o MIF sa unang quarter ng taong 2024. Sa deliberasyon ukol sa budget ng Department of Finance sa Senado, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na hinihintay na lang na makapag-appoint si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga opisyal na mangangasiwa sa Sovereign Wealth Fund. Kapag naging operational ang MIF, pagtutuunan nito ng pansin ng pamumuhunan sa mga infrastructure flagship project, partikular ang mga pampublikong kalsada, tollway, railway, green energy, tubig, industriyang pang-agrikultura at telecommunications. Naunang sinabi ni Diokno na handa nang ipadala sa Pangulo ngayong linggo ang listahan ng mga nominado bilang President at CEO ng Maharlika Investment Corporation, pati ang 2 regular directors at 3 independent directors. Kinumpirma rin niya na inilabas na ng Land Bank at Development Bank of the Philippines ang kontribusyon nilang 75 billion pesos at karagdagang 31 billion pesos na declared dividend mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Binabantayan ng mga otoridad ang mga aktibidad ng mga private armed group bago ang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre at 30. Kinilala ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang 4 na aktibong private armed group at 38 hinihinala o potensyal na grupo. Ayon kay Acorda, natunto ng mga naturang armadong grupo sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Caraga, Cordillera at Bangsamoro. Inatasan na ang mga hepe ng police regional offices sa mga rehiyong ito na siguruhing hindi magagamit ang mga armadong grupong ito sa mga iligal na aktibidad kaugnay ng eleksyon. Kasunod ito ng mga ulat na may ilang opisyal ng gobyerno at kandidato na nakararanas ng banta sa seguridad. Bago ito, iniulat ng PNP na mahigit 1,000 tao ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. 650 baril naman ang nakumpiska. Balita naman sa probinsya, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental na sapat ang supply ng baboy sa probinsya sa kabila ng epekto ng ASF of African Swine Fever. Nagpahayag ng pangamba ang ilang hog raisers sa lalawigan na kukulangin ang supply ng karneng baboy sa darating na Pasko dahil sa epekto ng sakit. Sinabi ng Association of Hog Raisers na pinaghahandaan nila ang ipagtaas ng demand para sa karneng baboy mula ngayong buwan hanggang Disyembre. Dahil umano sa mga paghihigpit sa pagpasok ng karne ay hindi sila makakakuha agad ng dagdag na supply ng karne para sa merkado. Pero ayon sa Provincial Veterinary Office, tiyak na sapat ang supply ng baboy sa probinsya dahil sa mga paghihigpit sa pagluluwas ng buhay na baboy at karne palabas ng probinsya. Mahigit 200,000 baboy ang iniulat ng ahensya na pinapalaki sa Negros Occidental. Samantala, inaprobahan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang isang recovery plan para sa mga hog raiser na mangangailangan ng tulong. Pagtutunan din ng lokal na pamahalaan ang pagpaparami ng alagang baboy sa susunod na taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 84 na araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Benj Bondok. Magandang gabi.